mo, Sandra, kapag ganitong panahon, naglalabasan na dyan yung mga tinda sa kalye na kung ano-anong pagkain. Madalas dyan, mga palamig, pero mas sumasarap yan, Kuya Kim, kapag sinasamahan ng masarap na merienda. Aba, syempre, kung masarap na merienda ang usapan, may pambato ang mga taga-Romblon dyan. Masustansya pa dahil gawa sa kamoteng kahoy. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Hindi lang daw marmol ang tinitibag sa Romblon dahil pati mga lupa binubungkal para pagkakitaan ang halamang ugat. Ang palaroy at balinghoy, ilan lang daw sa mga meriendang gawa sa kamoteng kahoy. Sa barangay Calabogo sa bayan ng Romblon, isa si Rosalie sa mga gumagawa ng palaroy. Nagsimula yung negosyo ko po noong 2019. May nagkwento sa akin kung paano gawin yung palaroy. Tapos tinanay ko po na nagawin. Kada 4 na buwan, binubungkal nila na ang taniman ng kamoteng kahoy, kung tawagin, ay umahan. Yung sangkap sa paggawa ng palaroy po is kamoteng kahoy or balinghoy. Tapos mantika at saka asukal na pula. Binabalatan at hinuhugasan ni Rosalie ang nasa 2 kilong kamoteng kahoy. Pudpud po ako ng kamoteng kahoy. Tapos nilalagay ko naman siya doon sa dahon ng saging. At saka pipiin. At saka ihulma doon sa bilog. Sa kawali na may tubig, pasisingawin at ihuhulma ito ng 20 segundo. Sunod ay palalamigin at ibibilad ito sa initan para makuha ang tamang tigas ng palaroy. Tapos kinaumagahan siya ulit bilarin sa araw ng 2 oras. Pipirituhin siya ng lubog sa mantika, mga 2 o 3 buting mantika. Tapos, pag medyo mapula na siya, hahaonin na siya, kukunin na siya. Tapos, naprito na, mag-caramelize na ng asukal. Pagka nakaramelize na yung asukal, ilalagay siya sa lutong palaroy. Ang kada 5 piraso ng palaroy, nagkakahalaga ng 40 pesos. Ang lasa niya is medyo hawig sa ice cream cone, tapos crunchy, tapos manamis-namis din. Dekada 80 naman nang simulan ni Shirley ang pagluluto ng puto balinghoy sa barangay Mapula, Romblon. Ginagawa ko ito mahigit 40 taon na. Parang hanap buhay na kasi. Namana ko lang kay nanay. So nang pag-asawa ko, yun na ang kaugalian kong maggumawa ng putong balinghoy. Alas 6 ng umaga, nagbubungkal na ng kamoteng kahoy si Shirley sa kanyang taniman. Mga sangkap ng putong balinghoy ay yung balinghoy mismo at saka yung murang niyog o pwede rin na butong saka asukal. Una munang ginagawa ni Shirley ang bukayo. Ito ang nagsisilbing palaman ng puto balinghoy. Gagadgarin ang laman ng niyog, saka ihahalo ang iba pang mga sangkap. Lalagyan ko na ng asukal. Tapos hahaluin uli. Ilang minuto pag na-dry na yung asukal sa niyog, parang lumalapot na siya. Saka ko lalagyan ng pampalapot talaga na yung latak ng balinghoy. Nagba-brown yung bukayo, lalamigin ng konti. Kapag handa na ang palaman, sunod namang gagawin ni Shirley ang puto. Sa paggawa ng dough, siyempre babalatan yung balinghoy, huhugasan, tapos ikukod-kod din, tapos ipipiga. Pagkatapos piga nun, ilalagay ko sa bilaot saka dudurugin ng maliliit talaga. Pagsasamahin ang ginawang palaman at puto. Alan uli nung balinghoy na dinurog. Saka ipapalibot ko doon sa steamer, 30 minuto yun lulutuin. Ibinebenta ni Shirley ang puto balinghoy sa halagang 35 hanggang 50 pesos. Puto ay masarap kasi may bukayo sa gitna, kapalaman. Dapat alam mo na umaabot ng 6 hanggang 18 buwan ang pagpapatubo ng kamoteng kahoy. Kung masipag, magtanim, hindi raw mauubusan ng aanihin. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.